Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay kung tawagin natin St. Joseph Day. Pwede po bang pakibati ang inyong katabi? Happy St. Joseph Day. At taas po ang kamay ng mga nakaka-anim na Misa de Gallo. Taas po ang kamay. Marami pa rin po sa atin, halos lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa araw pong ito, kaya tinatawag na St. Joseph Day, sapagkat tinatampok po natin ngayon, partikular sa ating ebanghelyo, ang patungkol kay San Jose. Ang tanong, sino nga ba itong si San Jose? Kilala nga ba natin siya ng lubusan? Other than pagiging tatay ng ating Panginoong Jesus, kilala pa nga po ba natin siya ng iba pang bagay? Ano pa ang karakter ni San Jose? Binabanggit na bukod pa sa pagiging tatay, wala tayong naririnig na iba pang istorya patungkol kay San Jose. Bakit kaya ganito? At bakit parang hindi siya masyadong pinagtutuunan, gayong importante din naman siya sa Biblia? Siya po'y naging instrumento ng pagpapalaki kay Jesus. Ayon po sa isang biblical scholar, si Raymond Brown, sabi po niya, Joseph is considered a man of few words. Kaya wala po tayong masyadong makikitang nakasulat na istorya patungkol sa kanya. Ito'y dahil napakatahimik ni Jose. In fact, kung titingnan po nating mabuti, kung tatanungin natin kung mayroon man lang o may nasabi ba siyang anumang salita sa Biblia, kung susuriin natin ang Biblia from cover to cover, wala po tayong makikita. Bakit? Sapagkat tahimik si Jose. Hindi siya masyadong masalita. At ito po yung tinuturo sa atin na sana'y we must also learn to appreciate silence. Matuto tayong tumahimik sumandali. Magandang tanongin natin ang ating mga sarili. Ilan kaya sa mga taong naririto ang kilala nating madaldal? Ilan kaya sa atin ang parabagang nakakarindi ang boses? Yung naririnig mo palagi na apura chika, apura daldal, kwento-kwentuhan. Kaya ito po ang pinapakita sa atin. Perhaps the lesson today is that we must learn to value silence. At ano po bang may dudulot sa atin ng katahimikan? Hindi po ba? Upang ikaw ay makapag-focus o makapaglaan ng atensyon, kailangan mong maging tahimik sa pagre-review, sa pag-aaral, lalo tigit sa pagdadasal. Silence is important, yes. And St. Joseph teaches us to learn to value silence. At alam niyo po, yung demonyo, gustong-gusto palagi ng ingay. Sa tuwing nakakapanood po kayo ng mga exorcisms, ano ginagawa? Sigaw ng sigaw yung demonyo. Salita ng kung ano-ano. At itong si Jesus, ano ang kanyang sasabihin? Tumahimik ka. Be silent. Na ipinapakita sa atin na
Kung tayo'y laging madaldal, kung tayo'y gustong laging nagkukwento, ay baka tingnan mo yung sarili mo, baka sinasapian ka na. Pwede nyo po bang tingnan yung inyong mga katabi? Sige po, tingnan nyo po. Mukha ba yung sinasapian? Hindi naman po. Pero kiddingly, my dear brothers and sisters, ito po ang sinasabi sa atin. Learn to appreciate the value of silence. Oo, importante din naman ang pagsasalita. Pero sana, importante din ang katahimikan. Ang sabi ni Padre Pio, nung minsay natanong siya na, what language does God speak? Kanyang sinagot ito, God speaks in the language of silence. Na makita natin nangungusap ang Diyos sa katahimikan. Magandang makita natin ngayong Kapaskuhan, bukod sa kung anumang pinagkakaabalahanan natin sa mga selebrasyon, sa pamimili ng kung ano-ano, sana'y makita rin natin sa ating mga sarili ang importanteng gawain ng pagninilay. Sa Kapaskuhan, sana'y makapagnilay tayo, tumahimik tayo sumandali, manalangin ng personal sa Panginoong Diyos. Ito yung greatest gift na maibibigay natin sa Panginoong Diyos, ang ating pagtahimik at pagkausap sa Kanya ng tuwiran. Mga minamahal na kapatid, ito po ang pinapakita sa atin. God is telling us something and He is telling us to pause for a while and be silent. Tampok po sa araw na ito, makikita niyo po sa gilid si servant of God, Niña Ruiz Abad. Kung tatanungin po yung mga taong nabubuhay noong nabubuhay si servant of God, Niña Ruiz, kung sino nga ba siya, maisasagot po nila, siya yung bata na palaging nakasuot ng rosaryo. Hindi po siya nahihiya na magsuot ng rosaryo. At sa tuwing nagsisimba siya, gusto po niya lagi araw-araw nagsisimba. Nagsisimba at nagro-rosaryo. Sa tuwing nakikita po siya ng mga tao, ay nakikita nila na itong batang ito ay talagang naroroon ng puso sa ginagawa. Na taimtim na nagdadasal, tahimik na nakaluhod palagi at nagdarasal ng rosaryo. Na parang naroroon ang kanyang pagdedebosyon talaga. Na sa tuwing nakikita siya, nararamdaman ng mga tao ang presensya ng Diyos sa kanyang katahimikan. Kaya ito po ang pinapakita sa atin. Kung kaya ni San Jose, kung kaya ni Servant of God, Niña Ruiz, kaya din natin na tumahimik at makipag-usap sa Panginoong Diyos. Magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Kailan yung huling pagkakataon na ikaw talaga'y tumahimik? Baka matagal ng panahon. Ito yung kailangan natin sa pagkaabala natin sa mundong ito, tumahimik tayo sa mandali, makapagnilay at huminto at pagnilayan ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating paligid. Magandang suriin natin ang ating mga sarili. Nakapag-usap nga ba tayo sa Panginoong Diyos ng buong puso at buong kaisipan? Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. God is good all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatayo ang lahat.